Hello! Maligayang Pasko! Kumusta po ang Pasko ninyo, mga kababayan? Ako, nothing special. Okay lang. Just like an ordinary day. Medyo malungkot po ako, mga kababayan, kasi ito na namang narinig ko na chismis ni Maharlika na kalat na ngayon, kinontent na ng ibang mga vloggers. Yung tungkol po ba kay PBBM na kesyo, yung dahilan daw ng kung bakit masyadong kapit na kapit si Amy Marcos sa mga Duterte ay dahil sa isang napakasela na bagay. Ito nga po yung pinag-uusapan ngayon dyan, na yung pagluluhod daw ni Senator Amy kay Duterte. Ito po ay dahil daw dun sa kasama raw si PBBM sa listahan ng narco-politicians. Anong ibig sabihin ito? Di ba nagkaroon ng project si Duterte? 1917 daw eh. Yung at the height of yung tukhang. Tapos ito nga, kasama raw sa listahan sa narco list si PBBM, Bongbong Marcos, doon sa listahan kay Duterte. And then, kailangan makiusap, kailangan daw na huwag mabulgar sa taong bayan na si PBBM ay konektado. When we say kasi na, well, yung pagiging drug user, ako napatawad ko yun. I mean, marami kasing gumagawa niyan eh. Kumbaga ay parang, sa totoo lang, hindi natin alam, pero parang sa ibang tao, parang normal yan eh. Sa mahirap, lalo na sa mayayaman. Lalo sa mayayaman, even mga elites, mga elite na tao, even mga prinsipe, mga royalties, nagda-drugs yan sila. Hindi lang natin alam, sila pa. Ibig ko sabihin, para bang hindi ko sinasabi, don't get me wrong again, hindi ko po sinasabi na sinasang-ayunan ko itong bisyo na to. Of course not, hindi. Pero, kung baga, sa alta sosyedad nga eh, baby, kahit saan, kahit anong antas ng buhay ng tao, parang ang drugs nandiyan dyan. Pero ako, never akong tumikim ng drugs. Takot ako dyan. May mga kakilala ako na tumikim niyan, pero ako takot ako dyan eh. Takot ako na baka masira ang ulo ko. Kasi 'di ba, ang tinitira talaga niyan, bukod sa physical na sa katawan, ay talaga yung utak. Utak talaga. Takot na takot ako dyan na baka kako pag dumating ang pagkakataon na lulong ka, tapos yung bang hindi mo na alam ang ginagawa mo, na baka ikako naglalakad na ako dyan ng hubad sa kalsada. Yun ang hindi ko, doon ako takot. Sa kung hindi mo na alam ang ginagawa mo, yung hindi mo na kontrolado yung sarili mo.
At usually, ganun po ang nangyayari, di ba, sa mga nalululong. Kaya nga mahirap na malulong dyan, kaya mabuti pa, wag nang tikman. Wag nang tumikim. Kasi oras na nakatikim ka niyan parang baka hindi mo kumokontrol ang sarili mo. Ngayon, sa user, medyo forgivable. Pero kung ikaw ay dealer na, syempre hindi yun okay. At saka, ang pagkakaalam natin, yung unang mga chismis ni Maharlika, user or naging user nung kabataan, na mas lalong pwede natin ipagpatawad. Kasi kung nag-drugs ka nung kabataan mo, pero nagbago ka na, hindi ka na nag-drugs ngayon, di ba? Kala ko may multo. Ngayon, itong chinichismis nga ni Maharlika na even up to now daw nagda-drugs yung mag-asawa, lalo na yung first lady. Well, hindi ko alam kung maniniwala ako. Pero kung halimbawa lang na totoo, halimbawang totoo, kasi ito si Maharlika mukhang hindi naman yan magdadadakdak dyan kung walang katotohanan, kasi pwedeng putulan siya ng dila, di ba? Pwedeng totoo. Pero ang akin, kung talagang ginagawa nga nila yan, at least in private, wag naman na yung mahahalata ng taong bayan, di ba? Kung sakali man na gumagamit nga sila, nagda-drugs sila, in private, wala na tayo doon. Personal na nila yun kaya lang naman natin alaman kasi chinismis niya. Kumbaga, that's a very personal thing. Don't get me wrong na naman na okay mag-drugs basta in private. Hindi pa rin. Pero ang ibig ko pong sabihin, at least, kung gumagawa ka man, kung gumagamit ka man yan, at least, wag namang makikita ng ibang tao or yung epekto ay makikita ng ibang tao. Halimbawa, ang ibig ko sabihin, kung lumabas ka sa, halimbawa isang function, lumabas ka sa public, nakita ka ng publiko, tapos babangag-bangag ka, siyempre yun ang hindi talaga pwede. Pero kung halimbawa, umaano ka nga, gumagamit ka, for whatever reason, but you do it in the privacy of your bedroom, tapos hindi namin makikita, walang makakakitang ibang tao na yung epekto ng ginawa mo. At least, you can still function normally. Normal ka pa pag nasa harap ng publiko, nagagawa mo pa yung mga trabaho mo ng maayos, o di ayos lang. Ang mahirap kasi sa drugs or any bisyo for that matter, kung nakikita na ng tao at ang epekto sa'yo. And then, mas mahirap, mas masama kung naapektuhan yung ibang tao. Pero kung hindi ka naman naapektuhan ng bisyo niya, di hayaan mo siya. Diba? Basta sana, wala nang nakakakita, walang nakakaalam. Kaya lang naman natin nalaman kasi chinismis nga niya. Sino ngayon ang di ba yung chismosa? Ngayon, ang isang mas mabigat na chismis na kinalat nito ni Maharlika, itong involved nga daw si BBM sa, hindi niya sinabing involved sa drug dealing, but
the fact na kasama siya sa listahan ng mga narco-politicians na nakalista na itutukhang, ibig sabihin, you're one of the sellers, dealers, so you're involved in the drug trade na mas lalong mabigat. So ayun, yun nga daw ang nung nalaman daw na nasa listahan nga si BBM, kesyo inutusan daw ni Bongbong si Amy na puntahan si Duterte at makiusap na tanggalin yung pangalan niya. Ngayon, yun daw itong dahilan kung bakit nagsasakripisyo si Amy Marcos na dumikit at kumampi kahit mali na. Kumampi sa mga Duterte, protektahan ang mga Duterte dahil may pinoprotektahang sikreto. Na ito nga, na pwedeng ibulgar nila Duterte na oo nga, involved si BBM sa drugs. Eh kung yung pagdadrugs na yung drug user, dating alam na natin dahil chinismis na nga yan ni ibinuking na ni Duterte noong kampanya, di ba? Pero itong drug dealing, kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo? Ako, personally, I don't believe. I don't believe. Kasi, kumbaga, sino si Duterte para magtukhang? Eh siya nga mismo ang the Lord of all drug lords. So sino siya para isama sa listahan si BBM? Sa sarili nga niya, hindi niya, bakit yung sarili niya hindi niya isali sa listahan ng kanyang narco list? Sige nga, di nga ba siya ang may kaso ngayon? Siya nga itong may kaso sa ICC? O, ano ba yung kaso sa ICC? Di ba yung war on drugs? Na, kunwari, war on drugs, pero ngayon nga po naglalabasan, ngayong wala na siya sa kapangyarihan, ngayon na lumalabas yung mga kwento tungkol sa katotohanan na si Duterte mismo ang drug lord. Diba? Yung investigasyon ni Trillanes at saka ni Leila de Lima, kaya nga si Leila de Lima ikinulong. Dahil nagdadadakdak sa nakalkal ni de Lima. So, kasi sabi ni Maharlika, sinabihan daw ni Duterte, nakiusap daw itong Amy Marcos na naglumuhod pa na nakikiusap na please tanggalin mo ang pangalan ni Bonget diyan sa listahan mo. Hindi pwedeng malaman ng taong bayan na involved si Bonget sa drugs. Tapos sinabihan pa daw na ni Duterte na kung gusto mong maging pangulo ng kapatid mo, ayusin niya ang sarili niya. At ito nga, para sa akin kasi, ang mind-boggling sa akin, si Amy Marcos, di ba, close na close, very close siya sa mga Duterte, at nandiyan siya sa gobyerno, alam, being in the government, di ba alam mo yung lahat na chismis? Kung sino ang involved sa drugs, kung sino ang, hay nako, hindi ba niya alam na si Duterte mismo ang godfather? Lord of all drug lords. Ito na nga yung testimony ni Edgar Matubato, at sa kanila Las Cañas, na nagpapatunay na si Duterte ang drug lord. Ang tawag nga sa kanya ni Las Cañas, Lord of all drug lords. So, ano ang karapatan ni Duterte na mangtukhang ng, kahit sabihin pa natin na involved din nga sa drugs, yung sarili niya. Bakit hindi niya itukhang ang sarili niya? Di ba mga kababayan?
Ako parang hindi ako naniniwala eh. Maganda ang pagpapalaki ng magulang ni BBM sa mga anak. Kayo, naniniwala ba kayo doon? Ako hindi. Hindi ako naniniwala. Pwede akong maniwala sa drug using. Pwede. Not all drug users are dealers. Pareho ng not all dealers are users. Ang tingin ko dito, gumagawa ng kwento. Sinisira nila si BBM na baka gusto nilang bitbitin din. Bitbitin kasama sa kaso ng ICC. Naghahanap ng idadamay. Ako po kasi mga kababayan, ang pinaninindigan ko, ang pinaniniwalaan ko ay yung testimonya nung dating tauhan niya ni Duterte sa Davao Death Squad na ito nga pong dalawa na nagkaroon ng nakonsensya na tumigil na. Gusto nang tumigil dahil nakonsensya, nagbago, nagkaroon na ng awakening. Nag-soul searching siguro. Nandiyan na nag-confess. Yun po ang pinanghahawakan ko mga kababayan. Yun ang pinanghahawakan ko. Yung testimonya nitong dalawang dating membro ng Davao Death Squad. Malinaw po ba mga kababayan? Hindi ako maniniwala. Ngayon, ang sinasabi ni Maharlika kasi, yung may picture na ipinakita na kasama ni Bongbong Marcos, mga drug lord. Excuse me. Kahit anong picture, ibig ba sabihin, halimbawa sa isang gathering, sa isang function, na ang guest ay yung may mga politiko, may mga sinabi, na naghalo-halo mga negosyante at pati drug lord. Ang mga drug lord po, hindi lang naman drugs ang business nila. May mga front sila na negosyong legal. Alam ko yan dahil even itong mga wedding lords na yan, nagpapa-wedding sila pero hindi lang wedding po ang kanilang mga negosyo, nito may mga negosyong illegal. Mayroon silang pang-front na business na legal. So, ibig sabihin, kapag nag-meet, nagkaroon ng function or event, social event, yung mga negosyante na ang event na ito ay tungkol doon sa legal na negosyo, nagkita-kita sila doon. Na all of them, or some of them, also are dealing with illegal business like drugs. O, sabihin pa natin na may kasama doon sa picture na yon, kung may kasamang drug lord si BBM, yung drug lord na yon, sigurado may negosyo yon na legal. Yun lang po yun. Hindi ibig sabihin, porke kasama mo sa picture ganun ka na rin. Yun lang naman ang pinagmamalaki. Kasama daw sa picture mga drug lords. O ikaw pag napapicture ka sa isang artista, ibig sabihin artista ka rin. At saka yung narcolist na yan, sinasabi na yan, narco-narcolist na yan, I don't believe. I don't believe. Dahil maayos ang pagpapalaki ng magulang ni Bongbong Marcos sa mga anak nila. Mayaman sila. Bakit pa yun mag-drug dealing pa? Dati na silang mayaman Paninira. Idinadamay lang. Gusto sigurong bitbitin din kasama dun sa bitbitin ng ICC. Idinadamay nila. Madali namang
ang mga litrato ngayon. Madali naman gawin i-photoshop yan eh. Di ba? Ngayong panahon, through technology, lahat posible. At kung yung sinasabing picture na may kasamang drug lord, hindi ibig sabihin porke kasama mo sa litrato eh, gano'n na kayo. Pareho na kayo. I don't think so. So yan po para sa akin eh, nakakabwisit lang. Ang puro na lang kasi nakikita ang content ni Maharlika ay puro na lang kasiraan. Puro kasiraan ni Marcos. Na para bang wala nang nakita na matinong ginagawa itong tao. Na ang tingin niya kay Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos yung demonyo, si Digong yung santo. Tingnan natin sa mga susunod na araw kung talagang sino ang demonyo at sino ang santo. Di ba mga kababayan? Nakakabwisit lang kasi Paskong Pasko, ganito yung nasasagap mo na mga balita. Okay na mga kababayan, nailabas ko lang yung ako hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Maniniwala ako na si Duterte ang drug lord. Siya ang nag-involve sa drug trade. Di ba? Dahil doon sa testimony, yun na lang po, doon tayo kumapit sa testimonya nung 2 tauhan niya. Dating tauhan. Sige, hanggang dito na lamang po mga kababayan, nakakasira tayo ng Pasko eh. So, Merry Christmas po muli and maraming salamat po sa panonood at see you in my next vlog. Peace!